Magandang umaga, Bicolandia! Muli na naman kaming nagbabalik. Ako ang inyong tagapagbalita, Lawrence Gonzales. At ako naman, si Medit Basilonia. At narito tayo ngayon, dito lang yan sa Ligtas Ka Kung May Pakialam Ka. Isa ka ba sa mga nanloloko? O di kaya naman ay naranasan mo ng maloko? Ngayong umaga, ating tunghayan ang ilan sa mga kwento ng ating mga biktima mula sa cybercrimes at online scams. Layunin nating matuto sa kanilang mga karanasan at maiwasan ang ganitong mga pangyayari. Ngayon nga ay kasama na natin ang isa sa mga biktima ng online scams. Pwede mo bang ibahagi sa amin, sir, kung ano yung karanasan mo mula sa online scams? Magandang umaga po. Naka-receive po kasi ako ng isang text message na parang galing sa bangko at sinasabi na may problema daw sa aking account at nag-send sila ng link para maayos daw po agad ito. At para sa akin naman po, dahil ayaw kong mawala yung pera ko sa aking account, ay dali-dali ko namang pinindot yung link na kanilang sinend. At pagkatapos nun, pagtingin ko sa aking account, ay nawala po yung laman ng aking account. Alright, nakakalungkot naman yun, sir. So, dahil po doon sa inyong karanasan na yan, dahil na online scams ka nga, ano ba yung mga natutunan mo, ano yung takeaways mo na kaya mong gamitin mula dito? Para sa akin, natutunan ko na dapat kung may mga ganong pangyayari na biglang may magsasend sa hindi kilalang telepono or email, wag mo basta-bastang gagawin or pindutin yung link kung sakaling mag-send ng link, wag mo basta-bastang pipindutin yun. Or kung sakali, i-verify mo muna yung mga message if totoo ba or talagang. Alright. So, kaya naman mga taga-balita, ganito lang po ang ating mga dapat gawin na kapag mayroong mga links na sinasend sa atin, huwag tayo basta-basta pipindot. Kasi nga, maaring online scams yan, maaring mawalan ka ng pera, o kaya naman, huwag na huwag tayong magbibigay ng mga personal na detalye dahil isa na palang yung scam. Ngayon nga, inyong napakinggan ang isa sa mga karanasan ng ating biktima mula sa online scams. Upang mas lalo pa nating maintindihan ang patungkol sa cybercrime, balik sa'yo, Medit. Maraming salamat, Lawrence. At ngayon, atin namang pakinggan ang isa sa nakaranas ng investment scam. Ma'am, maaari niyo po bang maibahagi sa amin kung ano ang nangyari? Magandang umaga po. Magandang umaga din po. So, ang nangyari po ay na-scam ako sa isang investment sa Facebook. So, isa siyang ad sa Facebook na nagsasabi na dodoble yung tubo, syempre. So, ang nangyari po ay, syempre, naakit ako at nag-invest ako ng malaking pera. At yung perang yung ininvest ko ay para sa pagninegosyo ko. Kaso, ang nangyari ay nawala yung aking ininvest at wala rin naman ako nakuhang tubo. Yun po. Actually po, maraming nakakaranas ng ganyan ngayon kasi sobrang uso po ngayon ang mga scam, especially sa internet kasi nasa internet na tayong lahat. Nakakalungkot naman po, ma'am, na sa panahon ngayon marami ang nagiging biktima ng investment scam. Sa kagustuhan nating kumita, nire-risk natin na i-invest ang pera natin, akala natin ay tutubo, yun pala ay mawawala. Ngayon naman po, ma'am, dahil sa naranasan nyo, ano naman po ang inyong natutunan? Well, para po sa akin, after nung nangyari, magdoble ingat po tayo sa pag-i-invest. Huwag masyadong magtiwala, lalo na sa mga nakikita online, lalo na sa Facebook. Pag masyado siyang, or yung sinasabi ngang too good to be true, huwag tayong basta-basta magtitiwala. Yun lang naman po ang masabi ko. Yun naman ang mahalaga, yung matuto tayo sa mga pagkakamaling nagagawa natin. Especially sa mga ganitong bagay. Maraming salamat po sa inyong pagkwento. Mahalaga po ang inyong sharing para matuto ang ating mga tagapakinig. Ngayon ngayon napakinggan na natin ang mga kwento mula sa ating iba't ibang mga karanasan na naranasan ng ating mga biktima. Mula sa kanilang kwento ba, ano ba ang natutunan mo roon? Ako marami akong natutunan actually, partner. Kasi sa panahon ngayon, nakikita ko talagang grabe yung scam, laganap talaga siya. Kasi yung mga information natin, yung mga data natin, hindi maiiwasang malaman ng ibang tao.
na pwedeng magamit. Kaya dapat talaga partner magdoble ingat. Lalo na sa pag-click ng link, huwag basta-basta po mag-click ng link. At sa investment scam naman, dapat alamin, dapat i-legit check, partner. Yes, tama yan, partner. At alam mo ba na kung sakali man na maranasan natin ulit ang ganitong mga cybercrimes at mga online scams, mayroon tayong otoridad na pwede nating ilapit doon sa kanila. Pwede kayong tumawag. At meron din tayong batas dyan. Kaya naman sa mga nang-scam dyan, ngayon kung napapanood ninyo to, tigilan nyo na yan dahil may maaaring makasama rin ito sa inyo, di ba? Kaya naman mga kabalita, ligtas ka kung may pakialam ka.